pagkanto sa ato nga duaw sa ato sa kaigsoon sab. I do believe ang uban sa ato naagay mga estudyante and atong paningkamutan nga sa nagkaigo nga panahon ato pod nga ma-maximize ang ato nga oras. Bueno, ang balang kasulatan magsunan nagpahimangno sa ato nga despite sa daghang kayo mga problema ato gitubang di ta magkalipat sa pagpasalamat sa Ginoo. Gani ang Catholic version ng Bible, basa to ang Ecclesiastes 8:11 nga pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Daghan matag celebration yo kan, but kini this is special. Gani in Proverbs chapter 9 verse 11, nagsiling di pag-isunan, wisdom will multiply your days and add years to your life. Ang kaalam maghatag ka nato og pagdugang sa ato ang kinabuhi. In King James version, nagsiling diri ang magsunan, Proverbs 9 verse 11, for by me thy days shall be multiplied and the years of the life shall be increased. Kay pinaagi ka nako ang imong mga adlaw pagapilo-piloon o ang mga tuig sa imong kinabuhi pagapadaghanon. Now what is the context ani nga mga teksto? Gi-emphasize ni King Solomon that we must choose wisdom because it is only wisdom nga maoning makapahatag nato og malawig nga kinabuhi. Nga man, kay kung may ara kita kaalam despite grabe nga mga hagits kinabuhi pagsulay, choose gud nimo ning mayo. Unanay ka importante ang kaalam igsunan. Again, pinaagi ka nako ang imong mga adlaw pagapilo-piloon ug ang imong mga tuig sa kinabuhi pagadaghanon. Pinaagi ra gid sa Ginoo. That's why ay panahon ang mga tao sa ospital, doktor mag-advise gyud ampo nga sa Ginoo. Therefore, ini ang doktor maghatag lang naagi gud sa ato nga proteksyon sa ato pagtuo dito sa Ginoo migsunan. Now, unana ka importante ang kaalam, ang wisdom nga mabatnan sa tao gikan sa Ginoo. Gani kung ato mas ang wisdom migsunan gikan siya sa Hebrew word nga shukma, which means it implies skill, insight, and discernment. Gikan dahil sa word, Hebrew word ang wisdom, shukma. Now, nin dagdas kabuntag may isang gusto sa Ginoo nga pahinumduman ta. The moment we choose shukma o wisdom, unang nga punto, ang atong magkuhan sa Ginoo, baka baton kita og divine guidance, ikaduha, purpose, and above all, joy in His presence. The only thing that can satisfy our human heart magisunan, it is only God. Wala na gilain pa. There were times nga sulayon ang atong pagtuo, sulayon tas panginabuhi. But the moment kung pilion nato ang wisdom magsunan, ug kini nga wisdom gikan sa Ginoo, walay bisan kinsa makahatag gud ani. That's why si King Solomon, iya gig-emphasize nga ang kaalam mas bilinhon pas bahandi sa lapit nini nga kalibutan. Kay the moment ka may ara ka wisdom, aduna kay kalinaw sa pagkinabuhi, aduna kay kalipay, kumbaga kompleto sa rikados ang tanan. Gapay pa ning tagnas kabuntagon, alang kanatong tanan, so na was saying so nga life begins at 40. But there was an author. He said, life does not begin at 40. Life begins when we know Jesus. Amen.
Again, life does not begin at 40. Life begins when we know Jesus. Pagsunan, sa dihang atong nailhan si Kristo. Si Kristo dili gusto kuan, gusto niya kalinaw, kalipay. Ug ang sultihan ko kamo ni tagdas kapuntagon, ang tinuod nga kalinaw ug kalipay diha ra gyud nato mabatnan sa Ginoo. Usa son pilia ang Ginoo kay ang tanan nga atong gikinahanglan diha ra nato kaniya mabatnan. Pahimuntag happy birthday sa ato nga very supportive, silent lagi gani sila magsunan. Kauban kang sir sa ilang kawan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Madamo pa nga panalangin sa uban. Okay, ang panalangin halin sa Ginoo nahimo mapuli gyapon ng tulay sa ila. So may the Lord God bless us all this morning, and once again good morning, happy birthday sa atong birthday celebrant ma'am.